Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa ating mga balita, Malacanang nilinaw na ang pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pwesto ay dahil sa taong bayan at hindi sa isang tao lamang. Ito ang binigyang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng kumakalat sa social media na umano'y binigyan ng dignidad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Marcos upang makabalik sa pwesto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Nilinaw ng Malacanang na ang mga Pilipino ang nagdesisyon at hindi iisang tao ang responsable kaya't nakabalik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyan diin ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng kumakalat sa social media na umano'y binigyan ng dignidad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Marcos upang makabalik, ngunit sinuklian umano ito ng Pangulo ng pagbibigay ng death sentence kay Duterte sa dayuhang bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na walang katotohanan ito. Katunayan, una nang tinawag ni Duterte si Pangulo Marcos bilang mahinang lider. Sabi ni Yuse Castro, nakabalik sa pwesto si Pangulo Marcos dahil ipinakita nito ang kanyang kakayahan sa mga Pilipino. Inyo pong matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? He even said that PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi maaring maihalintulad kay dating Senador Ninoy Aquino. Ito ang reaksyon ng pamilya Aquino na ibinahagi ng Ninoy and Cory Aquino Foundation kaugnay sa paghahalintulad ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama kay dating Senador Ninoy Aquino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Naglabas na ng pahayag ang pamilya Aquino bilang reaksyon sa pahayag ni VP Sara Duterte na magagayad si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino kung magpupumilit itong bumalik ng Pilipinas. Ayon sa pahayag na ibinahagi ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, binigyan diin ng pamilya Aquino na kung pag-aaralan ng kasaysayan makikita na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ng dating Pangulong Duterte. Mahirit din si Liberal Party spokesperson at dating Senadora Leila de Lima. Anya, kumpara sa drama ni Duterte na umiiwas lang sa pananagutan, ang katapangan ni Ninoy ay para sa bansa, demokrasya at sambayan ng Pilipino. Diin niya alam ng kasaysayan ng pagkakaiba sa sitwasyon ng dating senador at ang dating Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Vice President Sara Duterte pinagpapaliwanag sa panibago na namang nabunyag na grupo ng mga pangalan na umano ay nakinabang sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, dahil mismong sa Vice Presidente na rin anya nanggaling ang dapat ay pagkakaroon ng transparency, baka bubuting maipaliwanag nito ang mga bagong pangalan na nasa listahan ng nakinabang sa nasabing confidential fund. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Obligasyon ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag patungkol sa bagong pagbubunyag hinggil sa umano'y isa pang grupo na nakinabang sa Confidential Fund ng Office of the Vice President o OVP. Kaugnay ito ng naging revelasyon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega patungkol sa tinagurian nitong Team Amoy Asim na nadagdag sa listahan ng mga recipient ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Tony Claire Castro, kailangang magsalita ng Vice Presidente patungkol sa bagong nadiskobring impormasyon. Marami na, ani Castro, na naglipa ng impormasyon na may kinalaman sa peking resibo na sinasabing na issue ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Yayamang sa VP na din anya nang galing na mas maiging may transparency ay makabubuting maipaliwanag na nito. Sabi ni Castro, ang bagong nabunyag na impormasyon kasunod ng nauna na umanong pag-i-issue ng confidential fund na katunog naman ng mga kilalang chicherya. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Tony Claire Castro. VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Alyansa Senatorial Bets, suportado ang pagsasabatas ng National Land Use Act para makamit ang food security. Ayon sa mga kandidato, dahil sa bilis ng pag-unlad ay nauubos ang mga palayan at kung maubos ang sakahang lupa ay magkakaproblema sa presyo ng pangunahing pagkain gaya ng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nangako ang mga pambato ng administrasyon sa Senado sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na isusulong ang pagiging ganap na batas ng National Land Use Act. Sa pangangampanya ng Alyansa sa Cavite at Laguna, natanong sila kung ano ang magiging tugon nila sa lumiliit na bilang ng agricultural land sa lalawigan dahil sa pagtatayo ng mga negosyo o subdivision. Tugon ni dating DILG Secretary at Senatorial Candidate Menher Abalos, makakaasa sila na isa siya sa mga unang boboto pabor sa pagsasabatas ng National Land Use Act dahil nakasalalay din anya dito ang food security ng bansa. Paalala niya na kung maubos ang sakahang lupa ay magkakaproblema sa presyo ng batayang pagkain gaya na lang ng bigas. Umapili rin si Abalos sa mga lokal na pamahalaan agad kumilos at magbigay ng insentibo sa mga may-ari ng lupa upang mapanatili yung kanilang mga lupang pang-agrikultural gaya na lang ng pagbibigay ng pinababang amilyar. Sinagundahan nito ni AXIS Party List Representative Erwin Tulfo. Anya, dahil sa kulang ang suporta sa mga magsasaka ay napipilitan silang ibenta ang kanilang mga lupain kahit binabarat sila. At habang nagpapatuloy anya ito, ay ang kasapatan ng pagkain sa bansa ang maapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Formal nang naideposito ng Commission on Elections o COMELEC at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang Final Trusted Build Source Codes
para sa halalan sa darating na Mayo 12. Ang hakbang ay alinsunod sa Republic Act No. 8436 na inamyendahan ng RA No. 9369 o Automated Election System Act. Kabilang sa mga naidepositong source codes ay para sa Automated Counting Machine, Consolidation and Canvassing System, Election Management System, Secure Electronic Transmission System at Online Voting and Counting System. Ang mga ito ang bumubuo sa Automated Election System ng bansa. Ginawa ang seremonya sa punong tanggapan ng BSP sa Maynila na pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at BSP Officer in Charge Elmore Capule. Nagsilbing saksi sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Movement for Free Elections at mga miyembro ng media. Bago ang aktual na deposito, nilagdaan muna ng COMELEC at BSP ang kasunduan para sa escrow agreement. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagbabala ang Department of Education o DepEd sa mga opisyal at kawani ng paaralan na hindi pinapayagan ang anumang uri ng political campaign sa nalalapit na graduation at moving up ceremonies ng mga mag-aaral. Sa isang memorandum na nilagdaan ni Education Secretary Sani Angara, binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng profesionalismo sa sektor ng edukasyon, lalo na ngayong papalapit ang 2025 national and local elections. Dahil dito pinaalalahanan ang lahat ng nasa sektor ng edukasyon na iwasan ang electioneering o anumang partisan political activities sa mga seremonya. Alinsunod ito sa DepEd Order No. 048/2018 na nagbabawal sa mga opisyal, guro at non-teaching personnel ng DepEd na makisali sa ganitong gawain. Ipinunto rin ng DepEd na ang mga seremonya ay dapat maging simple ngunit makabuluhan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pangongolekta ng bayad o kontribusyon mula sa mga mag-aaral at kanilang pamilya para sa mga naturang okasyon. Ang end of school year rights para sa kindergarten, grade 6, grade 10, grade 12, at alternative learning system ay nakatakdang ganapin sa April 14 at 15. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB idiniklara na hindi naparalisa ang pampublikong transportasyon sa unang araw ng transport strike ng Manibela. Ayon sa LTFRB, kaunti lamang ang lumahok sa naturang tigil pasada kumpara sa ikinasang support rally ng iba't ibang major transport groups na nananawagan ng pagpapatuloy ng Public Transport Modernization Program at ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kumbinsido ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na bigong unang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Sa isang pahayag ipinunto ng LTFRB na kakaunti lang ang lumahok sa naturang tigil pasada at halos hindi ito nakaapekto sa mga commuter. Malayuan niya ang bilang ng mga lumahok sa protesta ng Manibela kung ikukumpara din sa ikinasang support rally ng iba't ibang major transport groups na nanawagan naman ng pagpapatuloy ng Public Transport Modernization Program. Sa tala ng LTFRB, kabilang sa mga nakilahok sa iba't ibang support rally, ang National Federation of Transport Cooperatives, Tindig Calabarzon, Arangkada NCR, Altodap, Acto, Busina at Pasang Mazda. Una nang nilinaw ni LTFRB Chair Guadis na aabot na sa 86% ang consolidation rate sa bansa. Patunay lang anya ito na marami na ang yumakap sa programa ng modernisasyon sa pampublikong transportasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Malacanang na nakaalalay at hindi pababayaan ng gobyerno ang mga mananakay na maapektuhan ng 3 araw na tigil pasada ng transport group na Manibela sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, umapela si Communications Undersecretary Claire Castro sa Manibela na direkta nang ipaabot sa Department of Transportation o DOTR ang kanilang mga hinaing at isaalang-alang ang mga inosenteng pasahero na naiipit
tuwing nagkakaroon ng transport strike. Kung matatandaan, tatagal ang transport strike hanggang Miyerkules upang iprotesta ang umano'y maling consolidation figures ng PUV operators sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa kasalukuyan, bagamat wala pang naitatalang epekto sa nagpapatuloy na transport strike, siniguro ng opisyal na nakakalat na ang mga libreng sakay ng pamahalaan. Kaugnay naman sa pahayag ni DOTR Secretary Vince Dizon na 43% pa lamang ng jeepney operators ang sumailalim na sa konsolidasyon. Sinabi ni Castro na pinag-aaralan na ito ng pamahalaan, sisiguruhing magiging pabor ito sa mga commuters, jeepney drivers at operators. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Armed Forces of the Philippines o AFP handang umalalay sa mga maaapektuhang pasahero sa pagpapatuloy ng tigil pasada ng Manibela. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakaantabay lamang ang mga asset ng AFP upang tumulong sakaling kailanganing mag-alok ng libreng sakay. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nagpahayag na kahanda ng Armed Forces of the Philippines na umalalay sa mga may stranded na pasahero sa ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakaantabay ang kanilang mga assets upang tumulong sa kailanganing mag-alok ng libreng sakay. Sa katunayan, sinabi ni Padilla na nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Transportation para sa anumang assistance na kanilang maibibigay. Pangunahin anya na layunin ng ang kaligtasan at mobility ng publiko kahit susuporta sila sa anumang hakbangin para ibsan ang epektong dulot ng tigil pasada. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nilinaw na 86% na ng public utility vehicles o PUVs ang sumailalim na sa konsolidasyon. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, tama ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon na 43% pa lamang ang kumpirmadong nasa konsolidasyon. Pero kasalukuyan ng sumasailalim sa verifikasyon ang 43%, kaya 86 na anya ang sumailalim sa konsolidasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nananatiling malaki ang porsyento ng mga PUV operators sa bansa na nakapag-consolidate na o nasa proseso ng consolidation. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, tama ang pahayag ni DOTR Secretary Vince Dizon na 43% pa lang kumpirmadong nasa consolidation. Ngunit meron pa kanyang 43% ang patuloy na sumasailalim sa verification. Kaya naman kung susumahin, nasa 86% na ang kabuang bilang ng mga pampublikong sasakyan na sumailalim sa proseso ng consolidation. Sa kabuuan din ay umaabot na sa mahigit 165,000 na pampublikong sasakyan ang nasa ilalim ng consolidation. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagsimula na ang Salaknib at Balikatan Exercises 2025 o SABAC 2025 sa pagitan ng Philippine Army at US Army Pacific. Ito ay matapos ang isinagawang joint opening ceremony sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, araw ng Lunes na pinangunahan ni Army Vice Commander Major General Leodevic Ginid. Ang SABAC 2025 ay nakatuon sa pagpapalakas ng Combined Joint All-Domain Operations, War-Fighting Capabilities, Humanitarian Civil Assistance, Information Operations, at Counterintelligence and Protection. Ayon kay Philippine Army Colonel Louis de Maala, tinatayang nasa 3,000 sundalo mula sa Philippine Army at 2,000 mga sundalo mula sa US Army Pacific ang lalahok sa iba't ibang war-fighting exercises. Nagsimula na ang Phase 1 nito
nitong Lunes, Marso 24 hanggang Abril 11, habang sisimulan ang Phase 2 sa Mayo 19 hanggang Hulyo 20 sa Fort Bonifacio, Taguig City at sa Area of Responsibility ng 5th Infantry Division at 7th Infantry Division. Tiniyak ng Philippine Army na patuloy nitong paiigtingin ang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kahandaang tumugon sa mga banta sa seguridad. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa mas matibay na depensa at mas epektibong pakikipag-ugnayan sa rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Teodoro ang WESCOM sa walang sawang pagsisikap sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagitan ng militar, gobyerno at mamamayang Pilipino upang mapanatili ang soberanya at karapatan ng bansa sa nasabing teritoryo. Ipinunto rin ng kalihim na ang WESCOM ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na naglalayong bumuo ng isang modernisado at mas epektibong sandatahang lakas. Kasabay ng pagdiriwang, isinagawa ang pagbasbas ng mga bagong kagamitan ng AFP bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng militar. Ginawaran din ng pagkilala ang mga natatanging sundalo sa kanilang dedikasyon sa kanilang serbisyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ulat na 3 Pilipino ang inaresto sa China matapos akusahang sangkot umano sa pang-eespiya. Gayunman, tumanggi ang kalihim na magbigay ng detalye tungkol sa kaso at sinabi na ang Department of Foreign Affairs o DFA ang may saklaw sa usaping ito. Sa isang ambush interview sa ika-49 na anibersaryo ng AFP Western Command sa Puerto Princesa, iginiit ni Teodoro na ang insidenteng ito ay patunay na hindi mapagkakatiwalaan ang mga namamahala sa gobyerno ng China. Dagdag pa niya, iba ang kaso ng mga Chinese national na nahuhuli sa Pilipinas dahil may ebidensya ng paglabag sa batas. Samantala, nauna nang sinabi ng DFA na 3 Pilipino ang kasalukuyang nakakulong sa Hainan, China, ngunit hindi nito inilabas ang detalye ng kanilang kaso upang maprotektahan ang kanilang privacy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senado sinigurong kumikilos para maging krimen ang pagpapakalat ng fake news. Ang pagsiguro ay kaugnay sa resulta ng survey ng social weather stations nitong Marso na nasa 59% ng mga Pilipino ang naniniwalang seryosong problema ang fake news. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Estrada na kumikilos ng Senado para maituring ng krimen na may mabigat na parusa ang pagpapakalat ng fake news o maling impormasyon sa social media. Anya, dinidinig na ng Senate Committee on Public Information ang panukalang batas tungkol dito at sisikapin nila itong maisabatas. Isa, ang kanyang Senate Bill 1296 kung saan dinagdag ang pagpapakalat ng fake news sa mga krimen sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act at papatawan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang katulad ng ibang cybercrime. Ayon kay Estrada, napapanahon ng patawan ng mabigat na parusa ang pagpapakalat ng peke o invento impormasyon sa social media at ginagawa itong hanap buhay dahil anya inililigaw nito ang publiko at naguudyok pa ng gulo at pagkakawatak-watak na maaaring ikapahamak ng maniniwala. Tinukoy ng senador ang resulta ng survey ng SWS na inilabas nitong Marso kung saan sinasabing 59% ng mga Pilipino ang naniniwala na seryosong problema na ang fake news sa internet at social media. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones.
TikTok Philippines handang makipagtulungan sa Kamara kaugnay sa pagsugpo ng fake news sa bansa. Ayon kay TikTok Policy Manager Pichi Paderna, hindi nila hahayaan na magamit ang kanilang social media platform sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaring maging panganib sa mga individual at lipunan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Handa ang TikTok Philippines na makipag-ugnayan sa Tri-Committee ng Kamara para masugpo ang nagkalat na fake news. Sinabi ni TikTok Policy Manager Pichi Paderna sa isinagawang hearing ng Tricom na hindi nila hahayaan na magamit ang kanilang social media platform upang magkalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng panganib sa mga individual at lipunan. Sa naturang pagdinig, ibinunyag din ni Paderna na mahigit 4 na milyong videos ang kanilang tinanggal mula July hanggang September 2024 dahil sa paglabag sa community guidelines. Paliwanag ni Paderna, ang mga video ay dumaraan muna sa mabilisang pagsusuri gamit ang teknolohiya bago ito mai-upload. Dagdag pa niya, umaasa din ng TikTok sa mga independent fact-checkers at ulat mula sa komunidad upang matukoy ang fake news. Giit ng TikTok officials na makikipagtulungan sila sa Tri-Committee upang makuha ang mga links ng mga videos upang ma-endorso nila sa kinaukulang department ng platform. Batid-an niya na marami pang dapat gawin upang labanan ang disinformation. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bumisita ang Special Committee on Cybercrime and Electronic Evidence ng Korte Suprema sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Bonifacio Global City, Taguig. Pinangunahan ni na Court of Appeals Associate Justices Jose Lorenzo de la Rosa at Wilhelmina Jorge Wagan ang komite, kung saan ipinaliwanag ng CICC ang kanilang mandato at makabagong teknolohiya sa pagsugpo ng cybercrime. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, mahalaga ang pagpapaliwanag sa hudikatura tungkol sa electronic evidence, lalo na sa chain of custody nito. Dagdag pa niya, ang pagpapabuti ng ebidensya ay magreresulta sa mas mataas na conviction rate sa mga kasong may kinalaman sa cybercrime. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mga makabagong kasangkapan laban sa cybercrime gaya ng anti-deepfake detector, social media monitoring at IMSI detector. Dumalo rin sa pulong ang mga kinatawan mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, NBI, UP Law Center at iba pang ahensya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idinaos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better, more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga report mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Lawag. Department of Trade and Industry o DTI planong kumuha ng sertifikasyon sa Food and Drug Administration para sa suka ng Marcos, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inpakamo ni DTI Provincial Director Amelia Galvez ang nadiskubre ti ahensya ti asosasyon nga agararamid ti suka babayan ti maysa nga aktibidad iti lokal na gobyerno iti ili ti Marcos iti tawen 2023. Kunana at dito ang nakita dati potensyal ti suka ti Marcos may lako iti ruwar iti ili ken daduma lugar. Dito rason no apay nagkanda ti shared service facility for sugarcane processing development project ang nagbinuligan ti DTI ken LGO Marcos ita nga bulan ti Marso. Inbatad ni PDAMI plano pa iti ahensya tulungan ti Nawada Mabuti Farmers Association tapno makaala ti sertifikasyon manipo di Food and Drugs Administration tapno may lakaw di produkto asuka karagati danakkel ang merkado. Sabi namin if they want to expand their market, we will help them by providing modern facilities para ma-modernize yung kanilang mga ginagamit na equipment, makapag-produce sila ng mas marami, and then ma-expand nila yung market. Inay nagalbes ang nagginagawan nagitinataw ti suka a produkto ti Lawag City bayat ti rimat kamyan ng trade fair ijay Metro Manila itay kalabes. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa AGOO, National Tobacco Administration, na mahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka ng tabako sa Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile.
Nagiwaras ti National Tobacco Administration iti financial at tulong ken biostimulants kadagiti nasurok in mapula mannalon ti tabako manipod iti naduma-duma barangay ti Baknotan La Union ken kabangibang nga ili di Kalman Marso 24 ti nasao tulong ket paset iti Relief Assistance Program ti NTA para kadagiti mannalon ti tabako an apektaran ti agsasaruno a panagtudo manipod Disyembre 31, 2024 aginggat Enero 3, 2025 panggap ti nasaong inisyatiba amang ipaay iti dagos a suporta ken tulong kadagiti mannalon napukawan ti matgadan gapo iti nadadaal nga apit. Indawluan ni Dr. Giovanni Palabay, Department Manager 3 ti NTA La Union, kadua na dagiti opisyalis manipod iti ahensya ken ti Municipal Agriculture Office nga idadawluan ni Dr. Divina Gracia Apigo tinadakamat nga aktibidad. Naaramid tinabalay panakaywaras ti tulong baben ti panagtitinulong ti munisipyo ti Baknotan nga idadawluan ni Mayor Divine Fontanilla ken ni Vice Mayor Francis Fontanilla agraman dagiti kameng ti Sangguniang Bayan. Agtaltalin ti munisipalidad ti Baknotan amang suporta kadagiti kastoy a programa tapno masigurado ti pagsayatan dagiti mannalon ti tabako nang runan no panawon ti didigra ken di mapakpakadaan a kalamidad. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Samantala, dumako naman tayo sa Tuguegarao, Mangbin Packing House na ipinatayo ng Department of Agriculture sa Isabela. Malaking biyaya para sa mga magsasaka. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dina Villacampa. Nagdanan mga natadakal nga oportunidad, iminakusetsa irata Isabela, tapang ipatadak na Department of Agriculture ta Mangbin Packing House. Nepatadakyaw ta saranay Kabatuan Isabela na mabalor ta 3 milyones. Tadawyaw nga moderno nga pasilidad nga mangufunda peno mapasikan paga Mongo Industry Tarion 2. Iproyekto ay nang ipasingan lamang ta tuloy-tuloy na suporta ng gobyerno ta minakusetsa ira tapeno mapasikan paga iapit da antre ganansya tapeno malaga pa food security and food sufficiency. Takal ga pa ipamabalo na minakusetsa ta balatong toofun na DA ta mangisiguro yaw ang mga na ta mas nakasta na kalidad na produkto da. Yato ni balita nagafuta syudad na Tuguegarao yaw si Dina Todaw Villacampa, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dina. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio, United Kingdom. Nagpahayag ng interes na umangkat ng heirloom rice sa Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joseph Cabanas. Impakamo ti pagilian nga United Kingdom iti Department of Agriculture ti targaga dagitoy nga gangkat iti heirloom rice nga agtaod iti rehiyon Cordillera. Iti programa nga usapang agrikultura ti Radyo Pilipinas kinuna ni Edwin Joseph Franco, Regional Rice Program Coordinator, amadama ti pannakaadal ti nasao Adjaya. Sigun kini Franco, adu dagiti rumbeng ang maikonsidera tapno agbalin ang nabalay iti partnership ti dua a pagilian. Umuna ang maaramid kati konsolidasyon wano panangkay kaysa kadagiti mannalon nga agmula iti heirloom rice tapno magunod ti umno a produksyon ken agbalin a sustainable daytoy. Kasapulan met ang maikonsidera ti agdama a lokal a merkado no sa dino ngumat nga to ti demand gapaw ta umad adu dagiti Pilipino nga agbalbalin a health conscious. Iti paragadal dagiti eksperto umad adu wenno adu ti health benefits ti heirloom rice kumpara iti puraw a bagas. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joseph. Yan ang ulat mula sa Baguio at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan.
Paling QRPH Plus program sinimulan ng ipatupad sa Borongan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Hapanuhi maipatuman ang cashless payments o digitalized payments sa mga konsumidores sa mga merkado, lakipan lokal nga transportasyon ngan kumo pagsunodhan mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ipinaagyan Bangko Sentral ng Pilipinas ngan DILG na himugsan paling QRPH Plus program han gobyerno lokal han Borongan. Inyan ginsabi ni Sangguniang Panglungsod member Sergio Gilbert Escuto III, Chairperson han Committee on Public Utilities and General Services, hapakigimang rawan Radyo Pilipinas, kataliwanhan ginbuhat nga launching. Hanasabi nga programa ha Borongan City Public Market. Sigun kan Escoto hay laruman programa, marehistro ang mga negosyante ha financial service providers nga irapili sugad iton GCash nga iba pa nga e-money providers para magkamayada hirain e-wallet nga niton customer in pwede magbayad through digital payment gamit ang QR code. Kasumpay hini malipay nga igin sumat, it Borongan City ang pinakauna habugos nga probinsya, habugos nga Region 8 nga nagkamay-ada paling QRPH program pinaagan City Ordinance nga ginpanagbalayan ni Escoto. Tikang didya syudad han Borongan inhipen Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 10 at iba pang ahensya nagkaisa upang palakasin ang pagtugon sa mga kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Theza Aureliana. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 10 nagpangulo sa tigom sa Disaster Response and Early Recovery Committee nga nagtigom sa mga representante gikan sa nagkalain-laing ahensya aron repasuhon ang mga nahimo sa pagpaligo niini ug panigtimbayayong sa matag ahensya. Ang nagunang hisgutanan mao ang nahimo sa matag miyembro sa komitiba sa 2024 nga nagpasiugda sa mga importanteng milestone, best practices, hipnausab gi-cover sa maong hisgutanan aga mahitungod sa fiscal year 2024 accomplishment report nga may kalabutan sa mga saad sa disaster response and early recovery thematic area sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Plan sa 2022 to 2030. Dugang pa aga mga diskusyon naglakip usab sa ubang mga kalihukan nga gipasiugdahan usab sa cluster mapauswag ang pagpangandam mahitungod sa kalamidad. Ingon man ang mga target na estratehikong plano alang sa fiscal year 2025 nga nagsiguro sa mas maayong interbensyon para sa tibuok Northern Mindanao. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinaseta sa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Pagpaparehistro sa first 1,000 days of o F1KD, pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development, Region 9, para sa 4-piece beneficiaries ng Isabela de Basilan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yakundusi al Department of Social Welfare and Development of DSWD9 kung online registration dahil mga beneficiaryo dahil Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps para na first 1,000 days sa F1KD na syudad de Isabela na probinsya del Basilan. 26 mga mujeres preñada o magkatiyan ni anak 0 a 24 meses de edad, ella pwede man rehistro online bajo na digital registry system de la ahensya na ay rehistro. Al mencionar sistema es nuevo manera para frontal update del mga informasyon del mga beneficiaryo de 4Ps. Objeto de este que asegura y environmente la implementación y dalida de F1KD Conditional Cash Grant para na mga mencionado beneficiaryo. Yakudusi también orientasyon de la ahensya para na mga beneficiaryo pakimodo man access con el mga servisyo del gobierno na electronic platform por medio de mobile application na eGovPH. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Justine, yan na ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Tiniyak ng Department of Finance o DOF na may sapat na polisiya at stratehiya ang Pilipinas para sa Environment, Social and Governance o ESG compliance para sa climate financing. Ayon sa DOF, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, binubuo ng kagawaran ang Climate Finance Strategy o CFS. Layo ng CFS na pondohan ang climate priorities ng bansa upang masuportahan ang membership nito sa global multilateral funds at pataasin ang sustainable finance effort. Magsisilbi rin itong blueprint para sa climate-related activities ng national at private sector sa pagkamit ng Climate Resilient Philippines. Kabilang sa pagsisikap ng Pilipinas ang agarang pagpapatupad ng National Adaptation Plan o NAP at iba pa upang magamit ng bansa ang pondo para sa climate action. Ang pondo para sa CFS initiatives ay mula United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office at Canadian Government. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, may magandang balita para sa ekonomiya ng Pilipinas dahil itinuturing na ngayon ang ating bansa bilang bagong +1 na destinasyon para sa mga kumpanyang lumilipat mula sa China sa ilalim ng China +1+1 strategy. Dahil sa bagong patakaran ng Administrasyong Trump na naglagay ng 20% taripa sa mga inaangkat mula sa China, mas maraming Chinese at multinational investors ang nagpaplanong magtayo ng kanilang mga planta sa bansa. Ito ang lumabas sa investment meeting sa Xiamen, Chongqing, Shenzhen at Dongguan kung saan ilang malalaking kumpanya tulad ng TE Connectivity at Auxin Group ang nagpahayag ng interes sa paglalagay ng kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, umaabot na sa 118 mainland Chinese companies ang rehistrado sa bansa na nagdala ng 28.7 billion pesos na halaga ng pamumuhunan at lumikha ng mahigit 16,000 trabaho. Kasabay nito, mas maraming investors mula sa Taiwan, Hong Kong at China ang nagpapakita ng interes sa paglipat ng kanilang supply chains dito. Sa pangunguna ng PEZA, Department of Trade and Industry o DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang panghihikayat sa mga dayuhang mamumuhunan na ang Pilipinas ang susunod na investment hub sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagsanipwersa ang Securities and Exchange Commission o SEC at Department of Trade and Industry o DTI upang gawing mas mabilis at episyente ang proseso ng pagrehistro ng negosyo para sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan, mas mapapadali ang pagpapalitan ng impormasyon patungkol sa corporate data, pangalan ng business entities at mga trademark sa pamamagitan ng kani-kanilang online systems. Ayon sa kasunduan, bibigyan ng SEC ang DTI ng access sa mga mahalagang dokumento gaya ng Articles of Incorporation, General Information Sheets at Annual Financial Statements. Bahagi ito ng pagsisikap na mapahusay ang regulasyon ng DTI sa mga sole proprietorship na negosyo. Ang mga kahilingan sa datos ay dadaan sa SEC SWIFT Corporate and Other Records Exchange o SCORE Protocol, isang online system na inilunsad noong Hulyo ng taong 2024 na tumutugon sa information request mula sa mga partner, regulatory at enforcement agencies. Samantala, bukas na sa publiko ang The Museum, SEC Hall of Champions.
Sa ika-16 na palapag ng SEC headquarters sa Makati City, tampok sa museo ang makulay na kasaysayan ng komisyon kabilang ang mahalagang tagumpay at kontribusyon nito sa katatagan at pag-unlad ng financial sector ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin naman ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI na masama ang epekto ng hindi malusog na pagkain sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa bagong pag-aaral nito kasama ang World Bank at Food and Agriculture Organization o FAO, umaabot sa 5% ng kabuang GDP ng bansa ang nalulugi dahil sa mga sakit na dulot ng hindi tamang nutrisyon. Ibinahagi sa isang forum ang datos na nagpapakitang hindi gaanong bumuti ang kalidad ng pagkain ng mga Pilipino. Ayon kay Dr. Maria Julia G. Gubat ng DOST-FNRI, mababa pa rin ang pagkonsumo ng masusustansyang pagkain at may malaking pagkakaiba sa nutrisyon depende sa rehiyon. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. Sue Horton ng FAO kung paano tinatansya ang gastos sa ekonomiya ng mga diet-related na sakit. Dahil dito, ipinapanawagan ng mga eksperto ang mas epektibong strategiya upang mapabuti ang nutrisyon ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tinatayang nasa mahigit 100,000 minimum wage earners sa Bicol Region ang tatanggap ng dagdag na 40 pesos sa kanilang daily wages kasunod ng pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, itinaas ng wage order number RBV-22 ang daily minimum wage sa rehiyon sa 435 pesos mula 395 pesos para sa lahat ng sektor at industriya. Ipatutupad ang wage adjustment sa dalawang bugso sa darating na Abril 5 at Disyembre 1. Ang retail and service establishments na regular na nanananggapan ng hindi hihigit sa 10 manggagawa at ang mga negosyo na naapektuhan ng natural calamities o human-induced disasters ay maaaring mag-apply para sa exemption mula sa wage increase tulad ng itinatakda ng Omnibus Rules on Minimum Wage Determination as amended. Ang rehistradong barangay micro-business enterprises ay hindi saklaw ng minimum wage law alinsunod sa Republic Act No. 9178. Ang bagong wage order ay ipinagtibay ng National Wages and Productivity Commission at inaprubahan naman ng RTWPB noong Marso 14. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Susunod naman ang ating segmentong Balitang Sports sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap
naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang sports balita. Binigyan ng pwesto sa quarterfinals ng Miami Open si Filipina tennis star Alex Ayala, ang 19 anyos na inupset si Australian Open champion Madison Keys. Ito ay matapos magtamo ng lower back injury ang makakalaban ni Ayala sa 4th round na si Paula Badosa mula sa Espanya. Inaasahang makaharap ni Ayala sa huling 8 katao ang mananalo sa pagitan nila Elina Svitolina mula sa Ukraine at second seed Iga Swiatek. Ang pambato ng Pilipinas ay mayroon ding iniindang injury sa kanyang hita na naging sanhi upang magpatawag siya ng medical timeout sa unang set ng laban niya kay Keys. Sa kabila ng injury ay pinursige ni Ayala ang laban kay Keys at nakamtan ni Ayala ang matamis na tagumpay mula sa panglima sa mundo sa score na 6-4. Ito rin ang dahilan kung kaya't hinirang si Ayala bilang unang Filipina sa Open era na nakatalo sa isang dating kampyon ng Grand Slam sa World Tennis Association o WTA level. Kasalukuyang nasa 140 ang ranggo sa buong mundo ni Ayala at kinilala bilang unang manlalaro sa Pilipinas na nakatalo sa manlalarong kabilang sa 10 pinakamagaling sa mundo mula pa noong taong 1990 batay na rin sa website ng Miami Open. Sa unang round ay nanalo si Ayala laban sa pang-73 sa mundo na si Katie Volinets 6-3 at 7-6 na sinundan ng isa pang tagumpay laban naman kay Yelena Ostapenko pang-25 sa mundo 7-6, 7-5. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang matinding laban ay nakamtan muli ng wala pang talo na si Kenneth Liover ang tagumpay laban kay Keita Korihara para sa titulo ng Oriental and Pacific Boxing Federation o OPBF Bantamweight nito lamang Lunes ng gabi na ginanap sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Ang 22 anyos na magiting na boksingerong si Liover ay walang hesitasyon na umatake gamit ang kanyang tanyag na jab straight. Wala pa mang 2 minuto mula nang tumunog ang bell ay pinaulanan na niya ng sunod-sunod na suntok si Korihara at sa isang matinding suntok gamit ang kanan ay napatumba niya ang pambato ng Japan sa sarili nitong bayan. Nagawa pang makatayo ni Korihara bago matapos ang bilang, subalit muli lamang siyang napabagsak ni Liover ng isang overhand left. Nagpamalas muli ng tatag ng loob ang boksingerong Hapon sa ikalawang pagkakataon, subalit sa isang kaliwang suntok lamang mula kay Liover ay tuluyan ng tinapos ng referee ang mainit na bakbakan. Dahil sa panalo, napaganda ni Liover ang kanyang perpektong record na merong 14 na panalo, walang talo at 9 na knockout.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakilala naman sa ingranding paraan sila Sam Tiratira at John Will Sinuto matapos nilang maging pundasyon sa pagkapanalo ng Arellano University Lady Chiefs at Chiefs sa magkakasunod na laban sa volleyball tournament ng NCAA Season 100. Nagsilbing bagyo sa ilalim ng net si Tiratira na may tangkad na 5'11" at nakapagtalaga siya ng 16 na puntos, 12 rito ay nagmula sa mga atake at 4 naman ay mula sa blocks. Ang magandang laro ni Tiratira ay isa sa mga nagbunsod ng kanilang panalo laban sa San Juan de Letran. Ang kontribusyon ni Tiratira sa tagumpay nila ay nakatulong sa Arellano upang umangat sa 3-3 record at nagpatunay sa posisyon ng baguhang manlalaro sa kanilang team. Samantala, nagpamalas naman ng galing si Sinuto nang nagkaproblema ang Chiefs mula sa malalakas na direktang palo mula sa mga Knights. Isang magandang laro na bumighani sa mga manonood ang ipinamalas ng manlalaro na nakapagtala ng 13 puntos at 14 na receptions laban sa Letran na nagtulak sa Chiefs sa isa na namang panalo. Dahil sa magagandang laro na ipinamalas nila Tiratira at Sinuto, ay hinirang sila bilang Players of the Week ng College Press Corps at ipresenta sa Philippine Sports Commission para sa Marso 20 hanggang 22. Nalagpasan ni Tiratira ang ilan sa mga magagaling din na manlalaro tulad nila Judiel Netura mula sa Letran, Jem Menor at kagrupo nito na si Laika Tudlasan mula naman sa Perpetual. Samantala, nilampasan din ni Sinuto sila Christian Aguilar mula sa De La Salle College of St. Benilde, Axel Van Book mula sa San Beda, Lawrence Vicente ng Letran at mga representante mula sa Mapua na sina RJ Ramos at Barbie San Andres. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy namang pinangunahan ni Jude Garcia ang Chris Cross upang makamtan ang pwesto sa 2025 Spikers Turf Open Conference. Si Garcia ay 2 beses nang hinirang ng liga bilang Most Valuable Player at tulad ng kanyang mga naunang laro ay nagpamalas muli siya ng angking kakayahan na tulungan ng Chris Cross para lagpasan ang Savoge bilang pambungad na laro ng round-robin semifinals na ginanap sa Inares Sports Center sa Pasig City. Noong eliminasyon ay nahirapan ang King Crunchers laban sa Spin Doctors na nagresulta sa 2 labanan na merong 5 set. Subalit sa pagkakataong ito ay nakapagtala si Garcia ng 12 puntos tungo sa tagumpay. Ayon sa isang panayam kay Garcia ay binigyan nila ng matinding pansin ang service, receive at blockings upang paigtingin ang kanilang depensa dahil nabatid nila ang matindi ring paghahanda ng Savoge para sa kanila. Nananatiling walang talo pa rin ang King Crunchers matapos ang 11 laban. Dahil sa magandang larong ipinamalas ni Garcia, ay itinanghal siya bilang Spikers Turf Press Corps Player of the Week mula Marso 19 hanggang 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Susunod naman po ang Balitang Artista pagkatapos ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose.
Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga live na chika. Ito, kung kahapon ay ating ichinika sa inyo ang naging relationship at baby reveal ng komedyante na si Buboy Villar at ng kanyang partner na si Criza May Isay Sampiano. Ito na mga ichichika ko sa inyo ngayong araw ay ang naging saloobin naman ng dating partner ni Buboy na si Angeline Gorenz dahil naglabas ito ng sama ng loob laban sa dati niyang partner at sa bago nitong karelasyon. Hindi raw kasi nagustuhan ni Angeline ang paggamit ni Buboy sa kanilang mga anak na sina Villans at George sa mga naging interview nito pati na sa mga YouTube vlog kasama si Isay. Ito'y matapos ng ibandera ng Kapuso comedian at host sa publiko na meron siyang bagong jowa na siya ring nanay ng ikatlo niyang anak. Nangyari ang grand reveal sa latest episode ng podcast nila ni Tuesday Vargas, ang Your Honor na nagsilbing birthday episode ng show para sa komedyante. Pinalagan na kasi ni Angeline pati na ang kanyang kapatid na si Vabeline ang tila pagpapabaya raw ni Buboy sa kanilang anak o sa mga anak nila ni Angeline. Batay sa social media post ni Vabeline, pinasaringan nito ang dating partner ni Angeline. Quote in quote, sabi ng kapatid ni Angeline, one month nyo hindi dinalaw yung mga bata tapos kahapon dinalaw nyo kasi ganyan kayo kasama, hindi nyo naalala kung yung mga batang wala na nga yung nanay sa Pilipinas, ikaw na nga lang andyan. Dapat para sa kanila tapos sasabihin nyo insecure yung nanay. Kahit ako nanay niyan, mababatrip ako sa inyo porque may bagong baby kinakalimutan nyo. Ako ngang tita 2 times a week ko pinupuntahan mga anak nyo. And unquote, sabi ng kanyang ni Vabeline, yung kapatid ni Angeline. At sinabi nga nitong si Angeline sa isang ulat na mula raw na magkaanak sina Buboy at Isay ay nabawasan na ang sustento at panahon ng komedyante para sa kanilang mga anak at nagsimula ang relasyon ni na Buboy at Angeline taong 2016 at biniyayaan nga sila ng 2 anak na nasa poder ngayon ng huli kasama ang kanyang mga magulang. Noong taong 2017 nang mag-propose si Buboy kay Angeline at nagbabalak ng magpakasal sa Amerika pero nagkahiwalay din noong 2020. Sa ngayon, wala pang reaksyon sina Buboy at Isay hinggil sa naging pasabog ng magkapatid na Gorenz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa ikalawa nating chika for today, talaga namang sumakses ang primetime, ang tambalang McGill ni na Jillian Ward at Michael Sager. And ito kasi mula simula hanggang sa kilig overload na finale ng GMA show na My Ilonggo Girl nitong nagdaang Webes ay talaga namang tinutukan ng viewers at makulay at inspiring na love story ng mga karakter ni na Jillian at Michael o ang McGill. Sa altar nga ang ending ng kwento ni na Tata at Francis matapos ang napakaraming pagsubok sa buhay ng mga bida. At syempre nakarma rin sina Vivian na ginampanan ni Teresa Loizaga at Venice ni Myrtle Sarosa sa mga ginawa nilang kasamaan. At sa interview ng 24 oras ng GMA News, ibinahagi ni na Jillian at Michael kung anong ang namimiss nila sa isa't isa. Sabi ni Jillian, iba daw talaga ang ginawang pag-aalaga ni Michael bilang leading man sa nagtapos na Kapuso rom-com series. Para naman kay Michael na napapanood ngayon sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, mamimiss raw nito ang pag-aalaga nito kay Jillian dahil iba raw yung energy na ibinibigay ni Jillian sa kanya. Eto, hindi pa nga napanood ni Michael ang mga huling episode ng naturang serye dahil nga sa pumasok ito bilang housemate sa latest edition ng PBB. Kaya nagbigay ng mensahe sa kanya ang star of New Gen. Ito nga si Jillian. Quote and unquote, I pray na maging smooth lahat sa loob ng bahay ni Kuya. I think doon sa house ni Kuya makikita ng mga tao din kung gaano rin ka-genuine si Michael and that he is actually really nice, sabi ni Jillian. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, emotional ang celebrity TV host at dabarkaz na si Atasha Mulak nang malamang siya ang napili ng Viva Artist Agency o VAA na maging lead star sa Philippine adaptation ng hit Thai series na Bad Genius. Kwento ng kakambal ni Andres Mulak, talagang naiyak ito nang sabihan siya ng Viva Entertainment Executives tungkol sa bago niyang acting project na mapapanood sa streaming platform ng Viva. Ayon kay Atasha, parang surreal moment na makatanggap ng ganong klaseng big opportunity. Kabado man ay looking forward ang anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez sa proyekto nito na kanyang one of the first at ibibigay nito ang kanyang 100%. Samantala nilinaw ni Atasha na walang kompetisyon sa pagitan nila ni Andres na siya namang lead star sa Viva One Hit series na ang mutya ng Section E. Ayon sa kanya, bukod sa kapatid niya, ito ay best friend rin ang turingan nila sa isa't isa, kaya proud sister ito sa kanya. Bukod dyan ay matindi rin ang binuhos na suporta ng mga magulang nila sa acting projects. Makakasama naman ni Atasha sa naturang adaptation sina Jairo Aquino, Gab Lagman at Yacint Galyado. Kasama si Romnick Sarmenta, Yayo Aguila, Rufa Gutierrez, Irma Adlawan at si Joko Diaz. Yan po ay sa direksyon ni Derek Cabrido. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At eto pa, may chika pa tayo for today. Imbitado pala sa House Committee hearing ang ilang mga celebrities kaugnay ng paglaganap ng fake news online. Kabilang sa mga inimbitahan sa House Tri-Committee hearing ay sina Vice Ganda, Baron Geisler, Rufa Gutierrez at Simon Confiado. Hindi nga lang naka-attend ang mga nabanggit na personalidad dahil hindi nagtugma ang kanilang mga schedule sa naturang hearing. Base sa naganap na pagdinig, bukod sa mga government officials, matindi rin ang epekto ng fake news sa mga social media sa mga artista at sa mga TV personality. At ilan sa mga nabanggit na celebrities na nabiktima ng fake news base sa research ng House Tri-Committee ay sina Catriona Gray, Angel Locsin, Liza Soberano, Julia Barreto at Gerald Anderson. Kabilang din sa listahan ay ang broadcast journalist na sina Jessica Soho at
Atom Arroyo, pati sina Heidelin Diaz at EJ Obiena. Sa susunod na hearing sa Kongreso ay inaasahan ng mga kadalo ang mga nabanggit na personalidad. At nung March 21 nung Biyernes, nagkaroon nga ng joint inquiry sa Congress ang committees ng Public Order and Safety, Information and Communications Technology and Public Information. Sa paungunayan ni Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez na siyang nagsilbing lead chairperson ng Committee on Public Order and Safety. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating mga segmento ngayong araw na ito para sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. Sa mga kasama natin sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Naison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at ang ating intern na si Henry Doblas na hanggang ngayong araw na lang pala, Henry, na makakasama ka namin. Hanggang kailan? Hanggang bukas pa. Okay. Siyempre, nais din natin magpasalamat sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa araw na ito. Para sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!